Magandang araw mga kaalaman na hinog. Sa panahon ngayon, sino ba ang hindi natatakot sa mga balitang pumapalibot sa atin? Mga pagsabog sa Middle East, tensyon sa pagitan ng mga makapangyarihan ng mga bansa, at mga babala mula sa iba't ibang lider ng mundo. Hindi naman natin gustong isipin na darating ang araw na magkakaroon ng ikatlong digmaang pandaigdig. Pero alam nyo ba na ayon sa mga eksperto, tayo raw ay nasa pinakadelikadong punto mula noong Cold War. Noong nakaraang linggo lamang, opisyal na nagbabala si Dmitry Medvedev, ang dating Pangulo ng Russia at ngayon ay Deputy Chairman ng Security Council, na walang pag-aalinlangang magsisimula ang World War III kung magpapatuloy si US President Donald Trump sa kanyang insane course ng pagpapalit ng mga rehimen sa ibang bansa. At hindi lang Russia ang nagsasabi nito, parami ang mga analyst na naniniwala na ang mundo ay unti-unting dumudulas patungo sa isang malawakang sigalot na maaring lampasan pa ang lawak at lalim ng una at ikalawang digmaang pandaigdig. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 posibleng mangyayari kapag nag-World War III na. Pang-una sa ating listahan, paglago ng digmaan hanggang sa makasalikop ang mga superpowers. Ang unang posibleng mangyari ay ang pagkalat ng labanan mula sa isang rehiyon hanggang sa masangkot ang mga alyansa ng buong mundo. Sa kasalukuyan, ang sigalot ay nagsimula sa Middle East sa pagitan ng Iran at Israel-US. Pero ayon kay Medvedev, anumang pangyayari ay maaaring maging trigger para lumaki ito. Kapag nag-umpisa ng pumili ng side ang ibang bansa, halimbawa kung pumanig ang China sa Iran at pumanig naman ang NATO allies sa US, unti-unting magiging world war ito. Ang payo ko, abangan natin ang mga senyales ng escalation. Kapag ang isang labanan ay tumagal ng ilang buwan, dumami ang nasasawi at lalong lumalim ang partisipasyon ng US, ito raw ang mga palatandaan na papalapit na tayo sa global conflict. Pangalawa sa ating listahan, pagsasara ng mga mahalagang ruta ng kalakalan tulad ng Strait of Hormuz. Kapag nag-umpisa na ang digmaan, isa sa mga unang tatamaan ay ang Strait of Hormuz, isang makitib na daanan sa pagitan ng Persian Gulf at ng bukas na karagatan. Dito dumadaan ang halos 20% ng global oil supply. Ayon sa mga ulat, isa sa mga unang ginawa ng Iran ay ang pagdeklara ng pagsasara ng strait na ito bilang ganti sa mga atake. Ang epekto nito, hindi lang langis ang maaapektuhan, pati na ang lahat ng produktong dumadaan sa rutang ito, mula electronics hanggang pagkain. Ang payo ko, sa panahong ganito, asahan na agad ang pagtaas ng presyo ng halos lahat ng bagay dahil ang mundo ay nagiging interconnected. Kapag huminto ang kalakalan sa isang punto, apektado ang lahat. Pangatlo sa ating listahan, biglang pagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin, hyperinflation. Kapag nag-World War, hindi lang bala at bomba ang lumilipad, pati presyo ng bilihin ay sisirit pa itaas. Ang Pilipinas ay umaangkat ng mahigit 90% ng energy requirements nito mula sa Middle East. Kung magsara ang Strait of Hormuz at magkaroon ng disruption sa supply, asahan na ang presyo ng gasolina ay tataas ng hanggang 16 pesos kada litro para sa diesel at 7.7 pesos naman sa gasolina sa loob lamang ng ilang araw. At hindi lang gasolina, pati kuryente, pagkain, gamot at lahat ng bagay ay tataas dahil ang transportasyon at produksyon ay nakadepende sa langis. Ang payo ko, sa ngayon pa lang, ugaliin ng mag-ipon at mag-stock ng mga pangunahing pangangailangan nang hindi nagpe-panic buying. Ang disiplina sa pag-ipon ay magiging sandata natin laban sa inflation. Pang-apat sa ating listahan, panganib sa buhay ng milyong-milyong OFW at migrante. Isa ito sa pinakamalapit sa puso nating mga Pilipino. Sa kasalukuyan, tinatayang 2.44 milyong Pilipino ang nasa West Asia, sa mga bansang maaaring masangkot sa digmaran. Mayroon ng isang Pilipinong naiulat na nasawi sa Israel dahil sa missile fire at mahigit 1,000 ang stranded dahil sa pagsasara ng airspace sa rehiyon. Kapag lumala pa ang digmaan, maaaring tumaas ang bilang ng mga casualties at mapilitan ang gobyerno na magsagawa ng malawakang repatriation. Ang payo ko, kung may kamag-anak kayo sa Middle East, siguraduhing alam nila ang mga emergency numbers ng Philippine Embassy at laging updated sa mga balita. Magkaroon ng communication plan sakaling magkaroon ng emergency. Panglima sa ating listahan, pagbaba ng halaga ng piso at paghina ng ekonomiya.
Kapag nagkagulo sa mundo, isa sa mga unang tatamaan ay ang pera natin. Ayon sa mga ekonomista, inaasahan ng pagbaba ng remittances mula sa mga OFW dahil maaaring mawalan sila ng trabaho o mapilitang umuwi. Kasabay nito, bababa ang foreign direct investments dahil ayaw ng mga negosyante na maglagay ng pera sa isang mundong magulo. Ang resulta, hihina ang piso laban sa dolyar at mas magiging mahal ang lahat ng imported na produkto mula sa gamot hanggang sa electronics. Ang payo ko, kung may ipon kayo, pag-aralan ng ikip sa iba't ibang formas, hindi lang cash, kundi pati assets tulad ng lupa o negosyo na kayang ipagtanggol ang sarili laban sa inflation. Baka naman po, total wala naman kinikita ang channel namin, baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-anim sa ating listahan, global supply chain disruption at pagkawala ng mga produkto. Nung pandemic pa lang, naranasan na natin ang supply chain crisis. Kulang ang semiconductors, mahal ang shipping, walang gamit sa tindahan. Isipin nyo yan sa mas malaking sukat. Kapag nag-World War, maraming pabrika ang hihinto, maraming ruta ng kalakalan ang hisasara at maraming produkto ang mawawala sa pamilihan. Hindi lang pagkain, pati na ang mga gamot, medical supplies at iba pang essentials. Ang payo ko, hindi ito panawagan para mag-hoard, kundi para maging mas self-sufficient tayo. Suportahan ang lokal na produkto, magtanim kung may bakuran at matutong gumawa ng mga bagay na hindi umaasa sa imported na sangkap. Pang-pito sa ating listahan, posibleng paggamit ng nuclear weapons. Ito marahil ang pinaka-nakakatakot sa lahat. Ayon kay Medvedev, kung magkaroon ng nuclear conflict, ang Hiroshima at Nagasaki ay magiging parang child's play in a sandbox kumpara sa magiging laki ng pinsala. May nuclear powers na sangkot sa sigalot, US, Russia, UK, France, China at posibleng maging Iran kung ituloy nila ang paggawa ng bomba. Kapag ginamit ang nuclear weapons, hindi lang target na bansa ang maapektuhan, pati ang buong mundo dahil sa radiation at nuclear fallout. Ang payo ko, alamin ang mga basic survival tips sakaling magkaroon ng nuclear incident. Ayon sa mga eksperto, kung may nakitang flash, huwag titigil. Pumikit, magtakip ng ulo, at humanap agad ng matibay na silungan. Ang unang 15 minutes pagkatapos ng pagsabog ay kritikal para umiwas sa radiation. Pangwalo sa ating listahan, pagkakaroon ng massive refugee crisis. Kapag nagkaroon ng digmaan, milyong-milyong tao ang tatakas mula sa mga war zone. Sa kasalukuyang sigalot sa Middle East, nakikita na natin ang simula nito. Mga sibilyang lumilikas mula sa Lebanon, Israel at iba pang lugar. Pero kapag lumaki pa ito, maaaring umabot sa 10 milyon ang mga taong maghahanap ng ligtas na lugar. Ang mga karatig bansa at maging ang malalayong bansa ay makakaramdam ng pressure sa kanilang resources at infrastructure. Ang payo ko, maging handa sa posibilidad na may darating na mga refugee o evacuees at maging bukas ang puso sa pagtulong. Sa panahon ng crisis, ang pagkakaisa at malasakit ay kailangan. Pangsyam sa ating listahan, cyber warfare at pagkagulo ng impormasyon. Hindi lang sa lupa, dagat at himpapawid magaganap ang digmaan, pati nasa cyberspace. Maaring atakihin ng mga hacker ang ating power grid, banking system, communication networks at iba pang critical infrastructure. Kasabay nito, lalaganap ang disinformation at propaganda na magpapagulo sa isipan ng tao. Sa panahon ng giyera, mahirap malaman kung ano ang totoo at kung ano ang kasinungalingan. Ang payo ko, maging mapanuri sa mga balita. Manood at magbasa lamang mula sa mga lehitimong sources. Huwag agad maniwala sa mga kumakalat sa social media, lalo na kung galing sa hindi kilalang grupo. At ang pang-10 sa ating listahan, pagbagsak ng international law at rules-based order. Ito ang mas malalim na epekto na hindi madaling makita pero napakahalaga. Ayon sa isang kolum sa Inquirer, ang mga nangyayari ngayon ay nagpapakita ng pagkamatay ng international law, kung saan ang mga dating itinatag na patakaran at norms ay binabaliwala na ng mga makapangyarihang bansa. Ang United Nations Charter, ang Geneva Conventions, ang mga kasunduan, lahat ito ay maaring maging walang silbi kapag nag-umpisa na ang malawakang digmaan. Ang payo ko,
Sa mundong walang malinaw na batas, ang tanging sandata natin ay ang ating komunidad at pagkakaisa. Magtulungan, magmalasakitan, at manatiling makatao kahit sa gitna ng kaguluhan. Mga kaalaman na hinog, mahalagang tandaan na ang samtun ito ay posibleng mangyari, hindi nangangahulugang tiyak na mangyayari. Ang pag-asa ay hindi nawawala. Maraming eksperto ang naniniwala na ang takot sa digmaan mismo ang siyang pumipigil sa mga lider na gumawa ng padalos-dalos na desisyon. Ang nuclear deterrent, ang ideya na kung gagamit ka ng bomba, ikaw rin ay mawawasak, ay nananatiling isang malakas na hadlang. Ngunit ang tunay na kaligtasan ay nasa paghahanda. Ang pagkakaroon ng emergency fund, ang pagiging updated sa mga balita, ang pagkakaroon ng malapit na ugnayan sa pamilya at komunidad, ito ang mga bagay na hindi masasayang kahit hindi naman dumating ang digmaan. Ibahagi natin ang video na ito sa ating mga mahal sa buhay, hindi para takutin sila, kundi para sama-sama tayong mag-isip at maghanda. Sa huli, ang pinakamalakas na depensa natin ay ang ating pagkakaisa at pagmamahal sa isa't isa. Maraming salamat po sa inyong panonood. Manalangin tayo para sa kapayapaan sa mundo at para sa kaligtasan ng ating mga kababayan saan man sila naroroon. Ingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.